Hi Cancer! Welcome to Amihan Tarot. Remember, ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, just take what resonates for you. And itong energy para sa'yo this week, July 6 to July 12, is gabay lamang. Nasa sa'yo pa rin ang last say. May free will ka, nasa sa'yo kung anong desisyon ang gusto mong gawin, kung paano imamaneobra ang buhay mo. So, bukod doon, para sa nakadaan dito o dumadaan sa aking channel, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang reading. At kung magugustuhan nyo po, Cancer, ang aking reading, please subscribe, please like, share, and comments na rin po. So now, let's start. So, Universe, ano ang paparating na mensahe o energy kay Cancer for this week, July 6 to July 12, 2026. So, Cancer, ang iyong overall energy, 9 of Cups. Challenge, the Death card. Ang iyong hidden energy, 5 of Wands. Past, ang iyong past energy is 7 of Cups. Yung present mo ay 4 of Swords. In the future, the Hangman. Ang outcome, 2 of Wands. And then, ang advice is the Sun. Okay, Cancer. Ang iyong energy for this week is Knight of Cups. Ito yung sa sarili mo, hindi lang sa sarili mo, yung pagkikare mo sa sarili mo, kundi pati sa taong nakapaligid sa'yo. Knight of Cups, ito yung nag-o-over ng love. Kung ano may gusto kang ibigay, hindi lang emosyon, pwede rin sa material, kung sino yung mga mahal mo sa buhay, ando dun yung focus mo. At masaya mong ginagawa yon. Masaya ka ngayon sa ginagawa mo, kung ano man to. Hindi lang to sa mahal mo sa buhay, kundi sa sarili mo. Nag-i-enjoy ka. Kumbaga, sige lang, go with the flow. Yun ang ano mo ngayon, sa nakikita ko. Yung energy mo ngayon is go with the flow. And then your challenge, the Death card. Medyo, hindi ka, eto, hirap ka ng transformation. Kasi ito yung Death card is, old chapter and then new chapter. Meron kang gustong gawin pero hindi mo maumpisahan. That's why yun yung challenge mo. And then your hidden energy, 5 of Wands. At times, meron kang conflict sa sarili mo. Hindi ko alam kung saan. Pero mamaya ika-clarify natin. May mga gumugulo sa isip mo. That's why yun yung hidden energy mo. Ewan ko kung meron kang isang tao o isang sitwasyon na hindi mo nagugustuhan, na sumisingit sa energy mo itong 5 of Wands na to, which is conflict, argument, o merong ayaw magpatalo, gusto niya laging siya ang nasusunod. And then 7 of Cups, choices. In the past, marami kang choices. Hindi lang to sa relationship na involved na romantic relationship o long term, kundi pwedeng sa mga project to, project, business, career. So, marami kang choices in the past. And then, in the present moment, 4 of Swords. May mga times na kailangan mo raw magpahinga. Hindi ko alam kung saan. Baka pag-iisip kasi meron ditong 5 of Wands. So, meron kang gumugulo sa isip mo. O may nagkukos ng isang parang friction o energy na hindi maganda. That's why kailangan mo raw munang, sabi ni Universe, i-relax mo muna ang iyong isip. Ikalma mo raw, Cancer. And then, in the future, the Hangman. Okay, mag-pause ka. Rest and then pause. Sa pagpo-pause mo daw, nitong week na to, Cancer, kailangan mo mag-isip kung ano yung maganda, kung ano yung makakabuti sa'yo. So, kailangan mo ng self-reflection. Matinding pag-iisip. And then, ang iyong outcome, 2 of Wands. May gusto kang umpisahan. Nag-iisip ka pero gusto mo na siya umpisahan. O gusto mo mag-travel, pero naghihintay ka ng right moment. Pero alam mo na kung ano yung gusto mong umpisahan. Inaano mo lang kung ano yung signal na dapat mong makita
And then, go ka na kung ano man yun. And then, ang iyong advice is the sun. Magkakaroon ka ng clarity. Sabi ni universe, kung ano man yan, bibigyan kita ng clarity sa pag-iisip mo. Kahit na may hanggan ka, nag-iisip ka. Ako mismo, si universe, bibigyan kita ng liwanag para mapag-isipan mo lahat ng gumugulo sa isip mo, which is the Five of Wands. Okay, Cancer, now let's clarify. Universe, ano ang mga energies or message na paparating kay Cancer this week? Knight of Cups, clarified by Queen of Pentacles. Yeah, masaya ka. Masaya ka dahil ang focus mo ngayon is nini-nurture mo yung sarili mo. Ito kasi yung loving, caring, nurturing na energy. O pwedeng ikaw si Queen of Pentacles. Marami kang pagdating sa pera, sa material na bagay, marami ka. Pwede ka mag-share. Kaya nga, nag-chill ka lang, kaya mo bumili ng gusto mo. Yan yung energy mo ngayon. Kaya mo maglibang. Kaya mong puntahan kung anong gusto mong puntahan. 'Di ba? Sa tingin mo kung ano yung masaya sa'yo this week, yun yung ginagawa mo. That's why, ikaw si Queen of Pentacles, o pwede rin, itong si Queen of Pentacles is yung mas older sa'yo na pinagbibigyan mo ng ganitong energy. Nina-nurture mo kung sino man to, either maybe mother mo, sister mo, or friends mo na lagi mo kasama. So, magandang energy mo for this week. O pwede rin siya ito na nagpapakita sa'yo ng caring and loving na energy. Kung sino man itong si Queen of Pentacles, Cancer. So, now, the Death card, ang iyong challenge. King of Pentacles. Okay, King of Pentacles. Okay, ang focus mo talaga is, gusto mo ng transformation. Kasi gusto mo ring maging King of Pentacles. Which is, andito, nurturing, yung energy mo ito, si King of Pentacles. Ito kasing dalawang to is stable when it comes to money, stable sa material na bagay. Pagdating sa relasyon, ito yung pang long term. Hindi lang relasyon na in love or romantic pwede ring relasyon sa trabaho at career. Pero sa ngayon, yung transformation na yan na gusto mo maka-achieve, whether business or career o negosyo, o parehas lang pala yung business. Sorry. Medyo hirap ka pa rin na mag-transform o gawin sa ngayon. That's why your challenge. So, Five of Wands. Conflict. Ano tong hidden energy na to na bumabagabag sa'yo? Queen of Wands. Queen of Wands. Alam mo, pwedeng ito may isang tao sa buhay mo na nagkukos ng, may maaari ito si Leo o fire sign. Leo, Sagittarius, Aries na may kung babae ito may pagkamaldita. Gusto niya siya lagi ay nasusunod. Hindi ko alam kung kaibigan mo to o partner mo, romantically, sorry. Mercury retrograde, so may problema sa pagsasalita minsan. Na ayaw magpatalo, maaring ate mo to o boss mo sa trabaho na nagkukos ng conflict. So, wag mo hayaan na magkaroon ka ng ganitong energy na although ito yung energy mo ngayon, wag mong hayaang sumingit to. Itong si Five of Wands, which is may pagka magulo na energy. So, kung sino man to si Queen of Wands, maaaring kasama mo sa trabaho o superior, medyo umiwas ka na lang. Layo-layo ng konti. Kasi hindi yan magpapatalo. Feeling niya siya lagi magaling, siya masusunod. Which is hindi maganda. May mga tao talagang ganyan na hindi natin maiiwasan. So, iwas-iwas na lang para hindi na lumaki yung gulo. Okay, Seven of Cups. Clarified by Two of Swords. Yes. Hindi ka makapag-isip. Dapat hindi ka makapag-isip kung ano yung mga dapat mong isipin. May mga choices ka, pero naguguluhan ka. So, kung ano man tong choices na to, in the past, hindi ka nakapag-decide dahil dala mo yung pag-iisip ng kalituhan.
Hindi mo alam kung ito bang uunahin mo, itong negosyong ito, o itong career na to. So, marami kang pinagpipilian. Pero still nagdidesisyon ka, pero hanggang sa, ito yung in the past yung decision making mo, hindi naging maliwanag. So, until now, kaya in the future, andun pa rin yung pause o parang standby. So, since ito in the past mo, wag mo nang dalhin sa future. Kasi ito yung present moment mo, pinag-iisip ka, pinagre-relax ni universe yung isip mo para makapag-isip ng tama. Makondisyon ang iyong mentality. Four of Swords, clarified by the Tower. So, kung ano man daw tong dapat mong pag-isipan, medyo magulo, pero may chaos na nangyayari at this moment na nagkokos sa'yo ng kaguluhan. Kaya nga pinag-aano ka ng universe na kailangan mo munang mag-heal, kailangan mo munang mag-rest. Kasi itong isang senaryo na pwedeng negosyo. Negosyo o isang relasyon na sudden end na nagkokos sa'yo ng kalituhan, kailangan mo muna mag-rest. Kasi kung hindi mo gagawin yun, in the future, bali stuck ka pa rin. Parang yung past mo na indecision ka. So, kailangan mo nang tapusin, magpahinga ka muna, and then, makakapag-isip ka na mabuti, makakapag-umpisa ka kung ano yung dapat mong umpisahan. Pero this time, itong present moment, hindi. Magulo isip mo. The Hangman. Two of Pentacles. Alam mo, Cancer, maski in the future, may kalituhan pa rin. Kasi hindi mo alam kung anong uunahin mo. Uunahin mo yung sarili mo, kung ano yung priorities na dapat mo unahin para sa sarili mo, o relasyon para sa iba, o ibang bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin when it comes to your material things. Kasi ikaw din ang mapapagod o mai-stuck. So, kung lito ka pa rin in the future, wala. Hindi ka, kumbaga sa isang sasakyan, kahit go na, hindi ka pa rin mag-go. Naka-stop ka pa rin. So, kailangan mong kumawala dyan. Kaya, yan is in the future. Kaya, ito is energy lamang. Pwedeng mabago. Kaya nga, ito is a message, kumbaga babala para sa iyo. Maging aware ka. Kasi in the present moment, pinapatapos na sa'yo yan. Yung kung ano man yung chaotic na eksena na nangyayari sa buhay mo. Kaya, at this time, nagpapahinga yung isip mo. Ikaw mismo, literally, nagpapahinga ka. Para hindi mo na madala in the future yung kalituhan na yan, yung confusion na yan. Kasi magkakos ng imbalance. So now, ito yung iyong outcome, two of wands. Kasi itong outcome na to is moving forward. Naka-ano ka na, ready na. A-action ka na. So, kung hindi mo to iiwanan o mag-i-stay sa'yo itong imbalance na ito na energy, hangman ka pa rin. Naka-pause. Stuck. The Chariot. Ito. Sabi, ang iyong outcome, kung ikaw nag-iisip ka, kinlarify na mag-move forward, kinlarify na the Chariot, pumunta ka na raw kung ano pupuntahan mo. At mabilisan to. Para hindi ka ma-stuck, kailangan mo maging agresibo rito. Agresibo pero maingat. Pwede naman yun Kumbaga, kalkulado mo pa rin kung anong gagawin mo. Pero tinatapik ka na ng universe. Kung ano tong ihahain sa'yo na trabaho, kung meron man business, career, o creative talent mo yan, skills, gawin mo. Huwag kang ma-stuck sa illusion. Oo, marami kang choices in the past, pero pinakawalan mo. Kasi nga, hindi ka makapag-isip. In the future, dala-dala mo pa rin. Kasi nga, hangman Pero self-reflection to. Iniisip mo na. Pero may times na imbalance ka. Hindi mo mapagdesisyonan. But ito yung outcome mo, pinapayungan ka ng universe na gawin mo kung ano yung tama. At sa tingin ko gagawin mo dahil ito yung the Chariot. Moving forward.
Pwede magta-travel ka rito ha, o mag-a-abroad ka. So, yun yung pinag-iisipan mo. Kasi nakatingin sa malayo to si Two of Wands eh. Iniisip mo kung itutuloy mo ba, iiwanan mo yung mga dapat mong iwanan dito sa Pilipinas at pupunta ka sa ibang bansa kasi pwede ring travel to. Chariot is also travel, moving to a different direction. And then, ang iyong advice, the Sun, clarity, the Star. Yes, kailangan mo, kung ang star ay clarity, ito yung wini-wish mo. At ngayon, sabi ng universe, kung ano man yung wini-wish mo, magkakaroon na ng liwanag. Kung ang wish mo ay magandang trabaho, magandang business, magandang relationship, makukuha mo yan. Hindi man sa ngayon, maaaring in the future. Pero kinukonfirm ng universe na ito kasi yung advice niya and outcome, darating siya. Basta tanggalin mo lang tong, itong indecision at yung pagpo-post ng mahabang panahon kasi magkakaroon ka ng imbalance. So, Cancer, heads up yan. Kasi ito yung mga energies lamang, nasa iyo pa rin ang decision kasi ikaw ay may free will. So, itong message na to ay advice lang o babala. Nasa iyo pa rin ang decision. Ang last message is, have courage to ask for and accept help. So, kailangan mo rin ng tapang. Kung kailangan mong humingi ng tulong, gawin mo para ma-achieve mo kung ano man tong gusto mong ma-achieve sa buhay. Asking for help is a sign of strength, as is accepting it as it is offered to you, lalo na kung ino-offer naman sa'yo. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. So, yan ang message sa'yo ni Universe, Cancer. I hope nagustuhan mo ang aking reading para sa'yo. So, see you next time. Bye! Kailangan mo muna mag-rest. Kasi kung hindi mo gagawin yun, in the future, bali stuck ka pa rin. Parang yung past mo na, indecision ka. So, kailangan mo nang tapusin, magpahinga ka muna, and then, makakapag-isip ka na mabuti, makakapag-umpisa ka kung ano yung dapat mong umpisahan. Pero this time, itong present moment, hindi. Magulo isip mo. The Hangman. Two of Pentacles. Alam mo, Cancer, maski in the future, may kalituhan pa rin. Kasi hindi mo alam kung anong uunahin mo. Uunahin mo yung sarili mo, kung ano yung priorities na dapat mo unahin para sa sarili mo, o relasyon para sa iba, o ibang bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin when it comes to your material things. Kasi ikaw din ang mapapagod o mai-stuck. So, kung lito ka pa rin in the future, wala. Hindi ka, kumbaga sa isang sasakyan, kahit go na, hindi ka pa rin mag-go. Naka-stop ka pa rin. So, kailangan mong kumawala dyan. Kaya, yan is in the future. Kaya, ito is energy lamang. Pwedeng mabago. Kaya nga, ito is a message, kumbaga babala para sa iyo. Maging aware ka. Kasi in the present moment, pinapatapos na sa'yo yan eh. Yung kung ano man yung chaotic na eksena na nangyayari sa buhay mo. Kaya at this time nagpapahinga yung isip mo, ikaw mismo literally nagpapahinga ka para hindi mo na madala in the future yung kalituhan na yan, yung confusion na yan. Kasi magkakos ng imbalance. So now, ito yung iyong outcome, two of Wands. Kasi itong outcome na to is moving forward. Naka-ano ka na, ready na, a-action ka na. So, kung hindi mo to iiwanan o mag-i-stay sa'yo itong imbalance na ito na energy, hangman ka pa rin. Naka-pause. Stuck. The Chariot. Ito. Sabi, ang iyong outcome, kung ikaw nag-iisip ka, kinlarify na mag-move forward, kinlarify na the Chariot, pumunta ka na raw kung ano pupuntahan mo. At mabilisan to. Para hindi ka ma-stuck, kailangan mo maging agresibo rito. Agresibo pero maingat. Pwede naman yun eh. Kung magkakalkulado mo pa rin kung anong gagawin mo.
Pero tinatapik ka na ng universe. Kung ano tong ihahain sa'yo na trabaho, kung meron man business, career, o creative talent mo yan, skills, gawin mo. Huwag kang ma-stuck sa, sa illusion. Oo, marami kang choices in the past, pero pinakawalan mo. Kasi nga, hindi ka makapag-isip. In the future, dala-dala mo pa rin. Kasi nga, hangman eh. Pero self-reflection to. Iniisip mo na. Pero may times na imbalance ka. Hindi mo mapagdesisyonan. But ito yung outcome mo, pinapayungan ka ng universe na gawin mo kung ano yung tama. At sa tingin ko gagawin mo dahil ito yung the chariot. Moving forward. Pwede magta-travel ka rito ha, o mag-abroad ka. So yun yung pinag-iisipan mo. Kasi nakatingin sa malayo to si Two of Wands eh. Iniisip mo kung itutuloy mo ba, iiwanan mo yung mga dapat mong iwanan dito sa Pilipinas at pupunta ka sa ibang bansa kasi pwede ring travel to. Chariot is also travel, moving to a different direction. And then, ang iyong advice, the sun, clarity, the star. Yes, kailangan, kung ang star ay clarity, ito yung wini-wish mo. At ngayon, sabi ng universe, kung ano man yung wini-wish mo, magkakaroon na ng liwanag. Kung ang wish mo ay magandang trabaho, magandang business, magandang relationship, makukuha mo yan. Hindi man sa ngayon, maaaring in the future. Pero kinukonfirm ng universe na ito kasi yung advice niya and outcome, darating siya. Basta tanggalin mo lang tong, itong indecision at yung pagpupos ng mahabang panahon. Kasi magkakaroon ka ng imbalance. So, Cancer, heads up yan. Kasi ito yung mga energies lamang, nasa iyo pa rin ang desisyon kasi ikaw ay may free will. So, itong message na to ay advice lang o babala. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Ang last message is, have courage to ask for and accept help. So, kailangan mo rin ng tapang. Kung kailangan mong humingi ng tulong, gawin mo. Para ma-achieve mo kung ano man tong gusto mong ma-achieve sa buhay. Asking for help is a sign of strength. As is accepting it as it is offered to you. Lalo na kung ino-offer naman sa'yo. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. So, yan ang message sa'yo ni Universe, Cancer. I hope nagustuhan mo ang aking reading para sa'yo. So, see you next time. Bye!